صلوات الله وسلامه على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng papuri, pasasalamat ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't nararapat sa atin na ating pinapaalalahanan ang ating sarili sa pamamagitan ng pagsagawa, pagsunod sa lahat ng mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi nating naririnig sa ating mga ulama, mga iskolar, na ang tunay na pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagsunod sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas sa lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Patakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot. Tulad na lamang ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na siyang binanggit natin kanina mula sa Quran: o kayong mga nananampalataya, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, at huwag ninyong hahayaan na kayo ay abutan ng kamatayan maliban na lamang na kayo ay may pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tandaan po natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katakutan natin siya ng tunay na pagkatakot. Dahil alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang puso ng kanyang alipin o ang kanyang pananampalataya ay nadadagdagan ito o di kaya ay nababawasan. Kaya nararapat sa atin na palagi nating nire-remind o di kaya ay pinapaalalahanan ang ating sarili sa pagsagawa, pagsunod sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang makamit natin ang tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala na siyang maging dahilan para tayo ay papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may nais po ako sa inyong ibahagi na kwento na kung saan ito ay nangyari pagkaraan ng pagkamatay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isang tao na mula sa tabi'in, isang tao na hindi niya naabutan ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngunit binanggit siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isang tao na kailanman ay hindi sila nagkita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngunit binanggit siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang tao na may gawain na kung saan
lahat ng kanyang hinihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala ay tinatanggap ito. At yun mga kapatid sa pananampalataya, si Uwais. Uwais bin Amr al-Qarni. Si Uwais na anak ni Amr na taga-Murad na mula sa angkan ng Al-Qarn o ang tinatawag na Al-Qarni. Isang araw mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nung tinipon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga sahaba, kasama na doon si Umar at si Ali radhiyallahu anhuma, ay kanyang pinayuhan si Umar radhiyallahu anhu at sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "O Umar, kung kayo ay magkita kayo Uwais, ay hilingin mo sa kanya na patawarin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala." Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Umar radhiyallahu anhu ay agad na nagtaka. Agad siyang nagtaka doon sa ibinigay na payo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kung saan inutos nito na humiling si Uwais sa Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin si Umar radhiyallahu anhu. Tignan niyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Mismo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang nag-utos kay Umar. Bakit yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Nangangahulugan lamang na si Uwais ay may isang katangian, may isang gawain na kung saan yun ang nagiging dahilan kung bakit tinatanggap ng Allah. Palaging tinatanggap ng Allah ang lahat ng kahilingan niya. Ano kaya ang gawain ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Pagkaraan ng pagkamatay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahil sinabi ito ng Rasulullah, kapag ikaw ay naging khalifa, hanapin mo si Uwais. At nung namatay na si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagkaraan ng ilang taon, naging khalifa si Umar radhiyallahu anhu. Taon-taon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa tuwing nagaganap ang Hajj sa Makkah, ay iniipon ni Umar radhiyallahu anhu ang mga nag-Hajj. At kanyang isinisigaw, sino sa inyo ang taga-Yaman? Dahil ang Murad, ang lugar na Murad ay mula sa Yaman. Sino sa inyo, ika na Umar radhiyallahu anhu ang mga taga-Yaman? At agad silang tatayo at sasabihin muli ni Umar radhiyallahu anhu, ngayon, sino naman sa inyo ang mga taga-Murad? At uupo ang mga taga-Yaman at matitirang nakatayo ang mga taga-Murad. At muli tatanungin ni Umar radhiyallahu anhu, sino na naman sa inyo ang pamilya mula sa angkan ni Al-Qarn? At nung sinabi ito ni Umar radhiyallahu anhu, agad na umupo ang mga taga-Murad maliban lamang sa isang tao. Maliban lamang sa isang tao. At agad itong nilapitan ni Umar radhiyallahu anhu. Kanyang sinabi, O alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ba ay taga-Murad na mula sa angkan ni Al-Qarn o Al-Qarni? Ano ang sinabi ng tao na iyon? Opo. Sabi niya, mayroon ba sa pamilya nyo na nagngangalang Uwais
Meron pa sa pamilya niyo na nagngangalang Uwais? At ano ang sinabi ng tao ngayon? Opo. Siya ay anak ng aming kapatid na kakahulugan na si Uwais ay kanyang pamangkin. At yung tao na yun ay pinasama lang namin dahil ang kanyang trabaho ay tagapangalaga ng kamelyo. At ngayon ay nandoon siya sa Arafah at kanyang inaalagaan ang aming mga kamelyo. At nung narinig ito ni Umar radiyallahu anhu, agad niyang pinuntahan kasama si Ali radiyallahu anhu. Agad silang pumunta sa Arafah at hinanap si Uwais. Pagdating doon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may nakita sila. Pagkadating ng dalawang sahaba na iyon, may nakita silang isang lalaki na kung saan napapalibutan ng kamelyo at ito ay nagsasala, nagsusunod. At yun na nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tao na iyon, ang binata na iyon ay si Uwais na hinahanap ni Umar radiyallahu anhu. Nung nakita ito, nung napansin ito ni Uwais na mayroong dumating sa lugar na iyon na dalawang lalaki na tila ba hinahantay siya, ay agad siyang nagsala. Kanyang minadali ang kanyang pagsasala. Pagkaraan ng kanyang pagsala, kanyang nilapitan ang dalawang tao na iyon. Doon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, makikita natin kung paano ipinakita ni Uwais ang kanyang mabuting pag-uugali. Agad na pumunta si Uwais sa dalawang sahaba na iyon at kanyang itinanong, ano po ba ang may paglilingkod ko sa inyo? Alam niyo ba kung ano ang sinabi ni Umar radiyallahu anhu? Uwais, tinanong niya, ikaw ba si Uwais? Ano ang sinabi ni Uwais? Opo, ako po si Uwais. Ano ang sagot ni Umar radiyallahu anhu? Uwais, alam mo ba, ikaw ang tinutukoy ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kapag ako ay maging khalifa, ay aanapin kita at ihilingin ko sa iyo na humiling ka sa Allah subhanahu wa ta'ala upang ako ay patawarin. Allah Akbar. At nung narinig ito ni Uwais, ay agad siyang nagulat. Agad siyang nagulat sa sinabi ni Umar radiyallahu anhu. Ano ang sinabi ni Uwais? O Khalifa, o Amirul Mu'minin, wallahi al-azim, kailanman ay hindi kami nagkita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paano niya nalaman ang aking pangalan? Paano niya nalaman ang aking pangalan? Tandaan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Uwais ay isang tabi'i. Mula sa mga tabi'in, ang mga tabi'in ay hindi nila nakita ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kahit na sila ay naabutan pa nilang buhay ang Rasulullah, ngunit hindi sila nagkita, hindi po sila matatawag na sahaba, bagkus ang tawag sa kanila ay tabi'in. Ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nung araw na kung saan nagkita na nga si Uwais at si Umar radiyallahu anhu, ay agad niyang inutusan si Uwais na humiling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano nga ba ang dahilan kung bakit
inutos ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kay Umar radiyallahu anhu na humiling ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ano nga ba ang dahilan kung bakit palaging katanggap-tanggap ang lahat ng kahilingan ni Uwais sa Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang gawain ito ay siyang gawain na nakalimutan na natin sa panahon natin ngayon. Ang gawain ito na siyang napakaraming nakakapaglabag sa panahon natin ngayon. Ang gawain ito na nakalimutan na siyang naging dahilan kung bakit napakaraming makakapasok sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong gawain ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Birrul walidain. Ang mabuting pakikitungo sa magulang. Isang araw mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Uwais, nung araw na buhay pa ang kanyang magulang, buhay pa ang kanyang ina, siya ay nakapag-isip na mag-hajj, pumunta sa Makkah. Nung araw na yun ay buhay pa ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ano ang kanyang sinabi? O aking ina, ngayon po ay dumating ang buwan ng Hajj at ako ay pupunta ng Makkah upang mag-Hajj, upang isagawa ang Hajj. Ngunit agad na umiyak ang kanyang nanay at ano ang kanyang sinabi? O aking anak, iiwanan mo na ako ay wala akong inaasahan maliban sa iyo. Ikaw ang nagpapakain sa akin, ikaw ang nag-aalaga sa akin. Ngayon kapag ikaw ay mag-Hajj, wala nang magpapakain sa akin at wala nang mag-aalaga sa akin. At yun ang dahilan mga kapatid sa pananampalatayang Islam kung bakit sa araw na iyon, sa buwan na iyon, ay hindi nakapagsagawa ng Hajj si Uwais. Isang araw mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil si Uwais ang kanyang trabaho ay isang pastol, tagapangalaga ng tupa o di kaya ay kamay nito. Nung araw na siya ay nag-aalaga ng tupa, dahil si Uwais ay may sakit na ketong, o yung tinatawag natin na tubig-tubig ang kanyang balat. Nung araw na siya ay nag-aalaga ng mga tupa, may dumating na mga lalaki, isang grupo, at nakita nila ang inaalagaan ng mga tupa ni Uwais. At inakala nila ito na ang mga tupa na iyon ay pagmamayari ni Uwais. Nung araw na yun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, agad nilang inalok si Uwais. Ano ang kanilang sinabi? O tao na may ketong. Tignan niyo kung paano tinawag ng mga tao si Uwais. O tao na pinagkalooban ng ketong. O pinagkalooban ng sakit na ketong. Magkano mo ibinebenta o pinagbibenta ang tupa na iyan? Ano ang tugon doon ni Uwais na isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sa laki ng kanyang pagtitimpi, pagsasabar, wala siyang iginante sa mga tao na iyon. Bagkus, ano ang kanyang sinabi? Mga alipin ng Allah, ako ay isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bakit niyo kinukutya ang bagay na ibinigay sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala? May pangalan naman ako. Sa atin ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung hindi itawag sa atin ang pangalan natin, ang pinakamaliit na may babalik sa taong iyon, sa mga tao na iyon, ay mumurahin natin sila.
Yung iba pa dun mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yun ang nagiging dahilan kung bakit nakakasakit sila. Ngunit si Uwais, kanyang ipinarating sa mga tao na yun na ang napapaloob kay Uwais na sakit ay mula sa ni'ma ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ano ang sinabi ni Uwais? Ipagpaumanhin niyo po dahil ang mga tupa na ito ay hindi ko pinagbibili dahil ipinagkatiwala lang po sa akin. At agad na umuwi si Uwais sa kanyang ina at kanyang ikinuwento ang mga pangyayari. At nung narinig ito ng kanyang ina, agad na tumulo ang luha ng kanyang ina at umarap sa Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang itinaas ang dalawang kamay at kanyang sinasabi, Ya Allah, ang aking anak na si Uwais ay isang masunurin na anak. Ako ay kanyang inaalagaan. At Ya Allah, ipagkaloob mo sa kanya ang gantimpala na mawala ang kanyang sakit. At nung narinig ito ni Uwais, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, agad din niyang itinaas ang kanyang kamay at kanyang sinasabi, Ya Allah, naway tanggapin mo ang hiling ng aking ina. Ngunit magtira ka ng kahit napakaliit na bakas sa sakit ko na ito. At yun na nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa naging palatandaan ni Umar radiyallahu anhu kay Uwais ay nung nawala, tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kahilingan ni Uwais at nawala ang kanyang sakit at may natira na napakaliit sa may bandang kilikili. May natira na bakas mula sa sakit ni Uwais sa may bandang kilikili. At nung araw na nagkita sila ni Umar radiyallahu anhu, tinignan ni Umar radiyallahu anhu ang kanyang kilikili na siyang palatandaan ni Umar kay Uwais. At nung nakita niya ito, agad siyang naniwala na ang kausap niya ay si Uwais. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maiksing kwento na kung saan napakarami ang makukuhanan natin dito. Tandaan natin, sinabi ko kanina, si Uwais at ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kailanman ay hindi nagkita. Kailanman ay hindi nagkita. Ngunit, alam ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung ano ang gawain ni Uwais, kung ano ang pangalan ni Uwais. Isang tao na kung saan ipinagmalaki ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga malaika. Bakit mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Dahil sa isang gawain na kung saan napapaloob kay Uwais at yun ang mabuting pakikitungo sa magulang. Wallahi mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mas mainam pa na pakitunguhan mo ng mabuti ang iyong magulang. Mas mainam pa na alagaan mo ang iyong magulang kaysa ikaw ay mag-hajj at mag-umrah. At anong galing doon mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Si Uwais. Mas mainam pa na ikaw ay makipag-jihad, makipaglaban para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mas mainam pa na alagaan mo ang iyong magulang kaysa ikaw ay mag-jihad. Isang sahaba sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanyang hiniling, Ya Rasulullah, pasamahin mo ako sa pag-jihad.
Ngunit tinanong ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahiyu waliday?" Buhay pa ba ang iyong mga magulang? At anong sabi ng sahaba na iyon? "Na'am ya Rasulullah." Idan fafihima tujahid. Kung ganon, ikaw ay makipagjihad sa iyong magulang. Kung ganon, buhay pa ang iyong magulang, alagaan mo sila. Doon ka sa kanila makipagjihad. Tingnan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam kung paano binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng halaga ang mabuting pakikitungo sa magulang. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, aking itinakda sa aking mga alipin, o itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa bil walidayni ihsana, at ang mabuting pakikitungo sa magulang. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma, at kung ang isa sa inyo ay naabutan niya ang pagkatanda ng kanyang magulang, ay fala taqul lahumā uff, ay huwag na huwag ninyo itong pagsasabihan ng salitang uff. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang salitang uff ay tinafsir ng ating mga ulama. Kanilang sinabi, ang salitang uff ay salita na kung saan natataasan mo ng boses ang iyong magulang. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsabi dito, huwag na huwag mong pagtataasan ng boses ang iyong magulang. Ngunit sa panahon natin ngayon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ilan ang nakakapagsagawa sa atin? Ilan? Hindi lang kapatid sa pananampalatayang Islam na pagtaas ng boses ang nagagawa natin. Bagkus nasasabihan pa natin ito na sana mamatay ka na. Allahu Akbar. Bakit ka ba nabubuhay sa mundo? Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung alam lang natin kung gaano tayo pinaghirapan ng ating mga magulang, wallahi lazim, kahit ibuhos pa natin ang buong buhay natin, hindi natin ito mapapalitan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa panahon ni Abdullah bin Amr, isang tao na nag-hajj at kanyang akay-akay at kanyang ina. At nung nakita ito ni Abdullah bin Amr, kanyang itinanong, o sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na ako ay nag-hajj at aking akay-akay ang aking ina. Aking daladala ang aking ina. Sa ganitong gawain ba, ay mapapalitan ko na ang paghihirap sa akin ng aking ina? Ano ang sagot dito ni Abdullah bin Amr? Naway pagpalain ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, naway gantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga gawain mo na yan. Ngunit, kahit ibuhos mo pa lahat ng pagod mo, buong buhay mo, ibigay mo sa Kanya, wallahi lazim, hindi mo mapapalitan
ang paghihirap sa iyo ng iyong magulang. Hindi mo ito matutumbasan. Ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung ano ka ngayon dahil yun sa iyong magulang. Kaya walang dahilan sa atin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na tayo ay pagkakitaan natin sila o pagkitaan natin sila na masamang pag-uugali. Tandaan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mula sa galit ng ating mga magulang. Kung tayo ay galit ng ating mga magulang, may galit sa atin ng ating mga magulang, di malayong galit din sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagkalugod ng ating magulang sa atin, di malayong mahal din tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito tayo tinuruan ng Islam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya walang dahilan para tayo ay sumuway sa ating magulang. Tignan natin kapatid sa pananampalatayang Islam ang kwento ni Uwais na siyang nagbigay larawan para sa mga tao na kanilang pinakikitunguhan ng mabuting pagkikitungo ang kanilang mga magulang. At yun ang naging dahilan kung bakit kahit hindi pa sila nagkita ng Rasulullah ay nabanggit na ang kanyang pangalan. Ganon kalaki mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang gantimpala ng tao na siyang pinakikitunguhan ng mabuting pakikitungo ang kanyang magulang. Naway bigyan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mahabang buhay ang ating mga magulang. Naway patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kasalanan ng ating mga magulang at palitan ito ng mga mabubuti at naway sama-sama tayo na papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Wa aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa nabanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga hadith na iyon na kung saan ay maaasahan ng mga tao na nauna na ang kanilang magulang sa libingan. Isa dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isang gawain na itinuro sa atin ng Rasulullah na kahit patay na ang tao na iyon ay tuloy-tuloy pa din ang kanyang gantimpala. Pangatlo sa sinabi ng Rasulullah sa hadith na iyon, yun ang tinatawag na waladun salih. Anak na kung saan ay may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kung ikaw may awa ka sa iyong magulang, ayaw mong makapasok sa impyerno ang iyong magulang, gawin mo ang lahat ng mga inuutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pamamaraan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kung ikaw ay may awa sa iyong magulang, gawin mo lahat ng mga